Purihin ang Diyos matapos ating maranasan ang masayang Kapaskuhan. At ngayon naman naharap tayo sa bagong taon. Happy, victorious, prosperous New Year to our beloved countrymen. Isang manigong bagong taon nang ibig sabihin ay hindi lamang masaya, kasama na ang masagana at matagumpay na bagong taon na puno ng kapayapaan. Yan po ang aming dalangin at pinawawalan naming pagpapala sa minamahal naming sambayanang Pilipino sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Marami po nagtatanong, ano ang paraan para ang bagong taon ay maging isang bagong tagumpay, bagong pagpapala at hindi namin maranasan ang mga kalamidad, disasters at kalungkutan sa nakaraang taon. Alam po ninyo, sa banal na kasulatan, yung iba kasi ay nagpupunta pa sa mga fortune tellers, nagpupunta pa kung saan-saan mga ano yan, pungsuy o kung ano-ano. Sa banal na kasulatan, napakaliwanag. Ang Diyos po na may gawa ng langit at lupa ay sovereign God. Ang plano niya sa lahat ng tao ay napakaganda. Jeremiah 29 verse 11, I know my plans for you, God said, not to harm you, not to destroy you, but to bless you, to prosper you, to give you hope and a future. Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin na hindi tayo mawasak, hindi tayo masira, kung hindi bigyan na tayo ng blessings coming from His throne at magkaroon tayo ng kasaganaan. Mangyari sa atin, sinabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I came to give life and have it more abundantly. Yung pong life na yun ang Zoe life, yun ho ang prosperous, victorious, healthy life. The God's kind of life. Ayun po ang gusto ng Panginoon sa inyo at sa akin, sa lahat ng tao. Because God is no respecter of persons. But, hindi ho automatic yun. Hindi automatic. Kasi ang Diyos ay magandang plano niya, pero kapag hindi ibinigay ang partnership ng tao sa Diyos, baliwala po ang plano ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay hindi diktador. Sabi nga ng 2 Peter 3:9, God is not wanting or willing for any single soul to be perished in hell, but all should come to repentance. Ayaw ng Diyos na meron kahit isang kaluluwang mahulog sa impyerno, kundi lahat ay maligtas. Pero hindi yun nangyayari yun. Because God is not a dictator. Many people die and go to hell almost every day. Kaya mahalaga na alam natin ang magandang plano ng Diyos at yung plano po ng Diyos ay mangyayari kung tayo po ay susunod sa Kanyang mga tagubilin. At sabi nga ng banal na kasulatan, people perish for lack of vision. Ito po sabi sa Proverbs 29 verse 18. Kapag walang pangitain, kapag walang pangarap ng naayon sa kalooban ng Diyos, naayon sa salita ng Diyos, ay hindi po pwedeng magtagumpay. Pero tandaan po niyo, vision without proper corresponding action is useless. Because vision is becoming just an illusion. Parang sinabi ng Diyos doon sa James chapter 2, verse 26, faith without works is dead. Napakahalaga po ng pananampalataya because it is impossible to please God without faith. Hebrews 11 verse 6, kapag ang pananampalataya ay walang corresponding action pursuant to the ways and means of God, baliwala po ang pananampalataya. Kaya this coming New Year, tanggapin natin ng may pananampalataya ang mga pangako ng Diyos at sumunod tayo sa Kanyang mga tagubilin at sa Kanyang mga inutos. Deuteronomy 28 verse 1, if you fully obey and carefully follow all my commands, God said, I will exalt you above all nations of the earth. I will command the coming of the blessings to you, and blessings will overtake you. Not disasters, not calamities, but blessings will overtake you if you fully obey. Not just obey, but fully obey. And carefully follow, not just follow, but carefully follow all my commands. Kaya napakahalaga ang tunay na pagsunod sa Diyos. At last but not the least, na gusto kong sabihin sa lahat, kung kayo man ay may mga nakaraang frustrations, disappointments, mga sad experiences sa nakaraang taon, ang sabi po ng Isaiah 43, verse 18, verse 19,
forget the former things. Do not dwell in the past. Welcome the new things. Welcome the new wave of blessings. Yes, fight the good fight of faith, ang sabi ni St. Paul, and fulfill God's calling upon your life. Lahat po tayo may calling ang Diyos. Ano man ang ating station in life, ay may plano ang Diyos about sa atin. Manampalataya tayo ng may tunay na pagsunod sa Panginoon, mangyayari ang pangako ng Diyos sa inyo at sa akin. Amen? Kaya muli, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang tanging tagapagligtas ng sangkatauhan, mga Gawa 4:12, ang tanging nakapag-aalis sa kasalanan ng tao, San Juan 1:29, sabi ni John the Baptist, ang tanging mediator sa tawad sa Diyos, sabi ni St. Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, at ang tanging daan, ang buhay at katotohanan, at wala nang makaparoroon sa Ama kundi sa magitan niya, John 14 verse 6, as Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Sa kanyang banal na pangalan ng may pananampalataya tayong lahat, mararanasan po natin ang tunay na manigong bagong taon. Masagana, matagumpay, malusog, at mapayapang bagong taon. Kaya happy, victorious, blessed New Year to everyone. To God be the glory.